Dear Kuya Allen, isa akong student, third year college na ako sa isang all-boys school dito sa Maynila. Nakikituloy ako sa tito ko na nagmamay-ari ng isang talyer. Kaya naman bilang kapalit ng pagpapaaral niya sa akin, tumutulong ako sa talyer niya bilang car wash boy. Sa madaling araw ako nagka-car-wash. Simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. 24 oras kasi open yung talyer. Pagkatapos ng trabaho, matutulog na ako. At gising ko ay hapon na para maghanda sa klase ko ng 4 p.m. hanggang 9 p.m. Ako nga pala si Ivan, 20 years old, Tubong, Pampanga. Doon ako ng high school. Nagpasya akong sa Maynila mag-aral dahil mas okay ang mga schools dito. 5'8" ang tangkad ko. Matipuno. Athletic build kaya pag wala akong t-shirt, kita mo yung maganda kong abs at saka chest. Pati na rin yung mga braso ko na maskulado talaga. Pero di naman ganoong kalaki tulad ng mga sumasali sa mga competition. Tamang-tama lang yung laki niya. Marami nagsasabi na kamukha ko daw si Christian Vasquez dahil pareho kami ng buhok na maikli lang. Tapos bilog yung hugis na mukha. Moreno, matangos yung ilong. Medyo halatang may ibang lahi. At higit sa lahat, cute daw. Sobrang lalaking lalaki raw yung hitsura ko. Ayokong mang maniwala na kamukha ko siya. Pero pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin at yung picture niya, para kami magkapatid sa hitsura. Niloloko nga ako ng mga kasamaan kong binatilyo sa talyer na baka magkapatid daw kami na pinaghiwalay. Ako lang ang laging naka-duty kapag 12 to 6 a.m. Kaya laging ako ang mag-isa doon sa talyer. Pinagawan ako ng tito ko ng maliit na kwarto sa likod ng talyer para doon na ako tumira. Sila namang pamilya ay nakatira sa kabilang kalye. Ang hanay ng street namin ay puro talyer din at walang bahay. Kaya naman pag madaling araw, sa amin lang ang may ilaw at madilim na ang ibang lugar. Sa street na yon, ako lang yata yung gising. Kaya kahit magpapatugtog ako ng malakas na radyo, wala akong mapeperwish yung tao. Masaya na rin ako sa buhay kong yun dahil wala namang masyadong nagpapakarwas paggabi. Merong mga araw na wala. Pinakamarami na siguro yung 3. Minsan isang araw, nakaupo ako sa may harap ng talyer nang may dumating na isang cute. Malamang magpapakarwas yun. Inaninag ko yung driver habang pinaparada niya sa loob ng talyer. Mag-isa lang siya. Lalaki. Halatang mayaman yung dating niya. At siguro'y kagagaling lang nito sa gimmick dahil Sabado na yun ng umaga. Alas 2:30 na nung tiningnan ko yung relo ko. Bumaba yung lalaki. Medyo nailang ako dahil napakalakas ng dating niya. At ang ganda ng forma niya. Magkasing tangkad lang kami. Moreno rin siya at matipuno ang katawan. Medyo mas malaki yung katawan niya sa akin. Nang bahagya lang naman. Kitang-kita na maskulado siya sa suot niyang fitted na puting polo. Medyo manipis pa yung tela kaya medyo bakat yung katawan niya. Ang suot niya ay fitted na blue jeans. Kaya kitang-kita yung hugis ng binti at hita niya. Naka-rubber shoes siya. Ang gwapo ng lalaki. Sa itsura niya, parang magkaedad lang kami. Mga nasa 20 rin siguro siya.
Kala ko nga si Piolo Pascual na yung kaharap ko eh. Nahiya nga ako sa suot ko dahil mukha akong pulubi. Pero wala akong magagawa eh. Yun ang suot ko eh. Nakatsinelas lang kasi ako na pang beach. Wala akong suot na pantaas kasi init na init ako ng mga gabing yun. Suot ko yung maong na shorts. Maliit at masikip yung short na yon. Hapit na hapit nga yung lusutan ng paa sa hita ko eh. Nahihirapan akong tumayo kasi naiipit siya sa masikip kong shorts. Magpapakarwash ako, ang sabi ng lalaki. Sige po sir, ang sagot ko naman. Nakatayo lang yung lalaki sa gilid habang ako naman ay inuumpisahan ko ng kunin yung mga gamit. Buti 24 hours kayo dito. Akala ko nga di na ako makakapag-car wash eh. Ang sabi niya habang sinasabon ko na yung kotse niya. Kami lang po yung 24 hours dito sa kalye na to. Buti napadaan kayo dito. Ang sagot ko. Sabi kasi nung kabarkada ko, meron raw dito kaya hinahanap ko. Nagpa-carwash na rin nata siya rito dati, kaya alam niya. Ang sabi niya. Sir, gabing-gabi na, bakit ngayon lang kayo nagpa-carwash? Pwede naman bukas, ang tanong ko. Gagamitin kasi ng utol ko bukas ng umaga. Malamang pag-uwi ko ngayon, matutulog na ako. At tanghali na ako magigising. Di ko na malilinis bukas bago gamitin ng utol ko. Baka magalit yung sa akin eh. Lalabas pa naman sila ng syota niya. Ang sagot niya. Paminsan-minsan, sinusulyapan ko siya sa likod ko para makita ko kung ano yung ginagawa niya. Titig na titig siya sa akin habang nililinis ko yung kotse niya. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa likod ko. Tinitingnan niya siguro yung tattoo ko doon. Hindi nga ako nagkamali. Yun nga yung tinitingnan niya. Ang ganda ng tattoo mo dyan sa likod mo ah. Hanggang sa loob ba yan? Ang tanong niya. Natatakpan kasi yung ibang parte ng tattoo kaya kala niya buong likuran ko. Hindi naman, hanggang dito lang. Ang sabi ko. Sabay turo ng kamay ko. Lumapit siya sa akin para makitang mabuti. Pwede bang hawakan? Ang tanong niya. Ang sagot ko naman ay, sige okay lang pare. Naramdaman ko yung malambot niyang kamay sa likuran ko. Medyo naginit ako dahil sa pagkakahaplos niya. Pwede ko bang makita yung natatakpan? Tanong ulit niya. Ang sabi ko, sige pare, ibaba mo lang. Ikaw na magbaba kasi may sabon yung kamay ko. Naramdaman kong hinatak niya pababa. Medyo nasaktan ako dahil naipit yung sa harap ko. Pinasok niya yung kamay niya. Nagulat ako sa sarili ko dahil di naman ako dating ganun sa lalaki. Pero kakaiba itong lalaking ito. Pare, ako nga pala si Paul. Ikaw? Ang tanong niya. Ivan pare. Ang sagot ko. Medyo nahahalata ako na lalo pa niyang binababa yung shorts ko. Kaya tumingin ako sa harapan ko. Maya-maya, tinigilan niya at saka binalik. Pero di niya inayos yung pagkakabalik. Kaya medyo parang hindi ako komportable. Pero okay pa rin naman. Lumipat ako sa kabilang side ng kotse. Kaya naman nakikita ko na siya. Sinusulyap-sulyapan ko siya paminsan-minsan.
Nahuhuli ko siyang minsan nakatingin sa katawan ko. Minsan sa mukha ko. Minsan sa harapan ko. Lalo tuloy akong naginit sa kanya. Dahil medyo pilyo siya. Babanlawan ko na yung kotse kaya kinuha ko yung hose at sinimulan kong buksan ang gripo. Nakakalimutan kong yung bunganga pala ng hose ay nasa ibabaw ng kotse. Kaya nung pagbukas ko, tumama yung tubig kay Paul. Malakas pa naman yung daloy ng tubig kaya basang-basa si Paul. Ay nako sir, sorry talaga, di ko sinasadya. Ang sabi ko, okay lang, nabasa na ako eh. Ang sagot niya, basang-basa si Paul talaga. Para siyang naligo sa ulan. Lalong humabit yung polo shirt niyang puti sa katawan niya. Maya-maya nakita ko si Paul na tinanggal yung polo niya. Napatingin ako sa katawan niya at naginit ako dahil napakamaskulado nito. Pagtingin ko ulit, sinampay niya yung polo niya sa may kable sa likuran niya. Maya-maya pa, tinanggal na niya yung sinturon niya. Pati na yung pantalon. Napamura ako sa sarili ko nang makita ko. Umbok na umbok yun. Medyo malaki sa palagay ko. Sinampay niya yung pantalon niya at natira sa kanya yung itim niyang socks at rubber shoes. Sumulyap-sulyap ako sa kanya. Patapos na ako mag-car wash. Last washing na lang kaya kinuha ko yung isang pangtimba na nasa tabi ni Paul. Yumuko ako para kunin yun. May inayos pa ako kaya napatagal ang pagkakayo ko. Pagkunat ko ng katawan ko, di ko na malayan na ang lapit-lapit ko na pala kay Paul. Kaya nasagi ng likod ko yung harap niya. Ramdam na ramdam ko ito. Ay sir, sorry, natamaan ko kayo. Di ko sinasadya, sorry talaga. Sabi ko ulit. Okay lang yon. Anak ang ngiti niyang sagot. Ito naman ako para di magalit. Biniro ko. Paul pare, gising yung sayo ata ngayon ha. Ang sabi ko. Oo nga eh. Sagot naman niya. Bakit naman? Tanong ko. Ewan ko. Dahil siguro sa'yo. Binangga mo kasi. Ang pilyo niyang sagot. Sa loob-loob ko, loko tong Paul na to ah. Parang naghahanap ng gulo. Iniba ko yung usapan para umiwas kunyari. Baka kasi iba naman yung ibig niyang sabihin. Paul, malaki ata yung harap mo ah. Ang sabi ko, oo naman. Malamang magkasing laki lang tayo. Sagot nito. Napatingin ako sa harapan ko. Siguro nga, ang sabi ko. Napatawa ako. Gusto mo magpalabas tayo ng init? Tanong nito. Paano? Ang unisente kong tanong. Lumapit siya sa akin at tinawakan niya yung ulo ko. Sinimulan niya akong halikan. Naginit kaagad ako. Una, di ako gumaganti. Hinayaan ko lang siya. Ang galing-galing niyang umalik.
Pare, di mo to malilimutan. Di mo ba alam na kanina pa ako nagkakagusto sa'yo? Hinalikan niya ulit ako. Dahil sa sinabi niyang yon, naginit ako at gumanti na ako. Naglalagablab ang halikan namin. Maya-maya pa, natuloy na nga ang aking inaasam-asam. Makalipas sa mga maiinit na sandaling yon, nakatunganga lang kami dahil sa pagod. Pagkatapos ng 10 minuto, kinuha ko yung hose at naligo na kami sa tabi ng kotse niya. Pinaliguan niya ako at pinaliguan ko rin siya. Pagkatapos maligo, niyaya ko siya sa kwarto ko para doon ay magbihis na. Pagpasok sa kwarto ko, nagbihis na kami. Hiningi niya yung shorts ko na suot ko. At sabi niyang remembrance daw niya wala sa akin. Hiningi ko rin yung panloob niya. Kaya nagpantalon lang siya. Nagpalit kami. Hayaan mo, Ivan. Mauulit ito. Lagi ako dito magpapakarwash. Sabi nito, "Oo ba? Sige lang. Ready ako. Basta ikaw." Ang sagot ko. At simula lang yun ng marami pa naming pagtatagpo.